Marry me, Janet. Natigilan si Janet sa sinabi niya ni George. Nasa Baguio sila, kararating lamang nila sa hotel upang simulan na ang unang bahagi ng pagde-decorate ng interiors noon. Kapapasok pa lamang nila sa kanilang suite ay hinila siya kaagad ni George sa kamay, hinapit sa baywang at sinabi ang mga katagang yun. Are you serious? Sa halip na sumagot ay may kinuha itong kahita mula sa bulsa ng pantalon nito. Isang napakagandang diamond ring ang naroon. I am serious in offering you my name. Kapag ko ay sabi nito. Mula sa pagkakatitig sa singsing ay umangat ang tingin niya rito. George, alam mo bang malayo sa isip ko ang salitang marriage bago kita nakilala? Mula na makilala kita, marami na nagbago. Ang mga plano ko, ang mga priorities ko, pati na ang mga pangarap ko. Wala akong ibang babaeng gusto maging Mrs. George Montefalcon kundi ikaw. Natigagal siya. Ganun ka na ba kaseryoso? Yes. I've never been this serious in my entire life. Pero, 2 months pa lang tayong nagkakakilala. I don't care. It doesn't matter. Basta ako sa sarili ko. Sigurado na ako sa nararamdaman ko sa'yo at ikaw ang gusto kong pakasalan. Teka, binigla mo naman ako. Hindi kita iuuwi hanggat hindi ka sumasagot. At ayoko ng negative answer. I want it in the affirmative. Pinipressure mo yata ako. Hindi ba dapat ako ang magdedesisyon? Oo. Pero hindi ako handa sa sagot na no mula sa'yo. Dahil hindi ka sanay na tinatanggihan? Sa ibang bagay at sa ibang tao siguro. But not when you are concerned na honey. Walang kurap na nakatitig ito sa kanyang mga mata habang sinasabi yun. Are you sure you want to marry me? Muling paniniyak ni Janet. Anong klaseng tanong naman yan? It's easy for a man to say I love you to a woman. Pero hindi kayo basta-basta nagtatanong ng will you marry me? Sa kahit sinong babae lang. Yes, that's true. Pero hindi ako nahirapang sabihin sa'yo na pareho. Hindi rin naging mahirap sa akin na magdesisyong ikaw ang alokin ng kasal. Because I'm ready to spend the rest of my life with you. Oh my, what can I say? Sambit ni Janet na tutupang dibdib. Parang napakabilis na mga pangyayari. Pero ang mga sandaling nakilala niya si George at maramdaman niyang mahal niya ito, ang mga sandaling pinakamaligaya sa kanyang buhay. Nabura nito ang lahat ng pait ng kanyang nakaraan. Matatakot pa ba siyang ito ang makasama niya habang buhay? Gusto ko munang sagutin mo itatanong ko sa'yo. Aniya rito habang kulong niya sa kanyang mga palad ang mukha nito. And what is it? Why me? Sa status mo, alam ko napakalawak ng dagat na pwede mong pagkuhanan ng isda. But why me? I don't know. Siguro kapag nakita mong one true love mo, walang kailangan maging konkretong dahilan. Basta ang alam ko, I'm happy with you. I've never been happy with anyone else like I am with you now. With you, I am complete. With you, I know what I'm here for. I was born to love you. And with you, I know the real essence of life and of being happy. Wala na siyang naisip sabihin. Noon lamang siya nakadama ng ganong kataas na pagpapahalaga mula sa isang lalaki. Hindi ang kagandahan ng kanyang mukha at katawan ang minahal nito kundi ang kanyang pagkatao in her totality. I'm waiting for your answer, sabi nito. Huwag mo naman akong takutin. Dahil habang nagtatagal ang sagot mo ay natatakot ako dahil ang ibig sabihin ay nahihirapan ka mag-decide na magpakasal sa akin. I am not deserving to be Mr. Janet Miranda. Natawa siya habang mangiyak-ngiyak saka siya umiling. Does that mean you don't want to marry me? Muling tanong nito na baka sa mukha ang pag-aalala. Ang ibig sabihin ng pag-iling ko ay hindi ako nahihirapang mag-decide. In fact, hindi ko alam ang sasabihin ngayon. Basta ang alam ko, gusto ko maging Mrs. George Montefalcon. Gumuhit sa mukha nito ang kaligayahang hindi kayang ipaliwanag ng mga kataga. Pagkatapos ay sinot nito ang singsing sa kanyang daliri. Nanginginig ang kanyang kamay. You're nervous. At engagement ring pa lang ito. What more kung wedding ring na isusuot ko sa'yo. Nakaka-nervyos pa lang maging fiancé ng George Montefalcon. I've never been this nervous all my life. Kahit na mag-fashion show kami sa harap ng mga royalties sa England, hindi ako na-nervyos ng ganito. Natatawa ring sabi niya. Pagkatapos nitong isuot ang singsing sa daliri niya ay tumayo ito at ang mukha naman niya ang ikinulong nito sa mga palad nito. Saka siya kinintala ng halik sa tungki ng kanyang ilong. I love you. Anas nito kapag kuwan. Thank you, George. Thank you for loving me. You complete my existence. At muling naglapat ang kanilang mga labi. Nagsanib ang kanilang kaluluwa at nagsaliw sila sa awit ng kanilang mga puso. You should have told her bago ka nag-offer ng kasal. Sabi ng isang bahagi ng isip ni George habang tahimik siyang nasa opisina ng hapong iyon.
Mahigit 1 linggo sila nanatili sa Baguio. Pagkatapos ay bumalik sila sa Puerto Villa, Corazon. 4 na araw naman sila nanatili roon. Tiningnan nila kung naglalakihan ng ilang flower at ornamental plants na inilagay sa garden. Ngunit sa sobrang kaligayahang nadarama niya, sa ganda ng mga nangyari sa kanila ni Janet, ay ayaw niya magkaroon ng anumang sisira doon. Yun ang pinakamalaking takot niya ngayon. Paano tatanggapin ni Janet ang tungkol sa unang motibo niya sa pagpasok sa buhay nito? Ayaw niya masaktan ito, pero higit sa lahat, ayaw niya magalit ito sa kanya. Saka ko na lang siguro ipagtatapat kapag kasal na kami. At malapit nang mangyari yun. Pinukaw siya ng isang tawag sa cellphone niya. Si Janet ang nasa kabilang linya. May pulang kotseng sumusunod sa akin. Sa palagay ko, si Samuel na naman ito. Kanina pa nakabuntot sa akin. Nasaan ka na ngayon? Nandito ako sa car park ng SM North EDSA. Hindi ko alam kung naligaw ko na. Baka nakaabang lang siya sa akin sa labas. Okay, don't worry. Huwag kang aalis dyan. Susundan agad kita dyan. Okay. Para matiyak na hindi nagagambalain ni Samuel ay nag-hire ng bodyguard si George para kay Janet. Ang mismong kaibigan nitong si Tony ang inassign sa kanya. Isang gabing katatapos lamang nilang mag-usap ni George sa telepono at matutulog na sana siya ay narinig niya ang tila kumusyon sa ibaba. Napasugod siya sa ibaba. Ma'am, nagpilit pong pumasok eh. Si Samuel ang nakikita niya sa ibaba. Nasaan ba si Tony, Aling Libby? Bibili lang daw po ng lighter sa 7-Eleven. Binalingan ni Janet sa Samuel. Mukhang nakainom ito. What the hell are you doing here? I want to talk to you, Janet. She rolled her eyes. She just wanted him gone. I don't want to talk to you. Umalis ka na. Akmang itutulak niya ito palabas nang hawakan siya nito at yakapin. Aling Libby, tumawag kayo ng barangay tanod o pulis. Pagkasabi nun sa katulong ay muling itinulak ni Janet ang ubod lakas si Samuel. Please, Janet, kahit ngayon lang. Namumungay ang mga mata nito. Kabisado na niya ito kapag nakainom. Alcoholic ito kaya kahit maraming nainom ito ay nakakaya pa ring dalhin. Bakit ba ayaw mo pa akong tigilan? Tahimik ng buhay ko. Ano pa bang gusto mo? I want you back. Hindi ko kayang mawala ka, Janet. He stood there, looking as handsome as he ever had. But she wasn't moved in the slightest. Hindi na siya ang naive na Janet na nadala ng karisma nito. Niwala na siya natitirang respeto para dito. Hindi ka mahal ni George. Believe me. Lalo siya nagalit nang banggitin ni Samuel ang pangalan ni George. Talagang sinusundan mo pa rin ako, no? Lahat yata ng tungkol sa buhay ko, alam mo. Pero wag mo idamay si George sa kabaliwan mo. Tahimik siyang tao. Tahimik siyang tao? Huwag kong idamay rito? See? Wala kang kamalay-malay sa mga nangyayari. Natigilan si Janet sa sinabi nito. Pero agad niya naisip na malamang ay gumagawa ito ng paraan para paghiwalayan sila ni George. Please, Samuel. Hayaan mo na kami. You've caused me so much pain. Spare me my happiness. Masaya na ako sa kanya kaya huwag mo na kaming guluhin. I love him and I'm going to marry him. You believe he's going to marry you? My word of honor si George. He knows how to keep his promise. Alam ko hindi niya ako bibiguin at sasaktan katulad ng ginawa mo. Kaya please, hayaan mo na ako maging masaya sa pagkakataong ito. You won't be happy with him because he's not going to marry you. Mabuti na lamang at dumating na si Tony. Nagkagirian ito at ang 2 bodyguards ni Samuel. Naawat lang ang muntik ng pagkakagulo nang dumating ang mga barangay officials. Hindi na binanggit ni Janet kay George ang tungkol sa mga sinabi ni Samuel na hindi raw siya nito pakakasalan dahil ayaw na niya mag-alala pa ito. Pero labis naman ito nag-alala kaya naisip nitong ilipat siya ng tirahan. Dinala siya nito sa penthouse suite ng Dawson Towers na kung minsan ay pinagpapalipasan din ito ng magdamag. Kung papayag ka lang, dapat idong ka na magstay sa condo unit ko para napoprotektahan kita, sabi nito. Total, ikakasal na tayo. Yun na nga ikakasal na tayo. Hintayin na natin. Wala nang thrill ang kasal natin kung magkasama na tayo sa iisang tirahan. Katuwiran ni Janet. Hindi kita pipilitin. Aapurahin na lang natin ang kasal. Instead na next month. Let's move it earlier. At the end of this month na lang. Ikaw ang bahala. Have you read this, Tony? Ani George na ihagis sa harap ng kaibigan ang kopya ng broadsheet. Nasa opisina rin si Janet ng araw na iyon kaya nandoon si Tony. Dinampot ni Tony ang broadsheet. Nag-file daw ng legal separation si Yvette. Binabawi na rin ng ama niya si Jovito ang mga investments nito sa mga negosyo ni Samuel, sabi niya. At yun ay dahil may nakuha raw ebidensya si Yvette na patuloy pa rin hinahabol ni Samuel ang ex-girlfriend nitong model, si Janet. May mga pictures pa raw na tinatangkang yakapin ni Samuel si Janet sa bahay nito. May alam ka rito, hindi ba, Tony?
Ang hindi pagsagot ni Tony ang kumpirmasyon sa hinala niya. Anong ginawa mo? Kinunan ko sila na pumunta si Samuel sa bahay ni na Aya at piliti makipag-usap kay Janet. Ipinadala ko kay Yvette kasama ng ilang information tungkol sa pagsunod-sunod ng asawa niya kay Janet. Bakit dinami yung pampangalan ni Janet sa iskandalong ito? Gusto natin mapabagsak si Samuel, hindi ba? Ito naman ang original plan, ang bigyan ng dahilan si Yvette na magalit at makipaghiwalay kay Samuel at i-pull out ang mga investment nilang magama sa kumpanya ni Samuel. Nangyaring plano. Why si Yvette? Sa halip na annulment ang i-file niya, legal separation lang, para hindi na makapagpakasal ulit si Samuel. Pero hindi mo na sana ginamit si Janet. Paano kung iskandaluhin o i-harass ni Yvette si Janet dahil sa selos? Ang importante, mapapabagsak na natin si Samuel. Nagsisimula ng downfall niya. Kung ano mga pinlano natin, yun ang nangyayari. Ipinagkatiwala ko sa iyo si Janet being his bodyguard. Yun naman pala may iba kang motibo. Huwag kang magalit sa akin, George. Kung para sa ibaliwala ng ginawa ni Samuel kay Estelina. Para sa akin, buhay na buhay pa rin ang kagustuhan ko maipagiganti siya. This is the last time na gagawin mo to, Tony. Kung ayaw mo magkagalit tayo. Tahimik na kami ni Janet. That's what you think. Akala ko uupo na lang si Yvette ngayon nalaman niyang ikaw ang pakakasalan ni Janet. What do you mean, Tony? Gusto ko lang mag-ingat kayo ni Janet. Hindi natin alam takbo ng utak ng Samuel na yun. Lalo na ngayong hindi na niya alam ang gagawin sa kumpanya niyang malaking investment ang nawala. Naisip niya may katuwiran ito. Pagkatapos ng kasal, ilalayo ko muna siguro si Janet. Nag-aalalang sabi ni George. Galing si George ng gabing iyon sa isang party ng isang associate niya. Hindi niya isinama si Janet dahil raw masama ang pakaramdam nito. Nasa C5 na sila nang mapansin ni Guido na may sumusunod sa kanila. Bilisan mo, utos niya sa driver. Ngunit bumilis din ang takbo ng kotseng sumusunod sa kanila. Nag-overtake pa nga ito at ginitgit sila hanggang sa mapilitan silang tumabi. Alerto si George. Hawak na niya ang kanyang license pistol. Huminto rin sa sasakyang gumigit-git sa kanila. Mula roon ay bumaba ang dalawang lalaki. Si Samuel ang isa sa mga ito. Bumaba rin siya sa kotse nang iangat nito ang mga kamay para ipakitang wala itong armas na hawak. Ganon din ang kasama nito. Naisip niyang gusto lamang nito makausap siya at may nais din siyang sabihin dito. Iniwan niya ang baril sa sasakyan. Malapit lamang sa pinto. Leave Janet alone. Nangangalit ang mga bagang na sabi ni Samuel. Inuutusan mo ko? Oo, seduce every girl in the city but spare Janet. And who do you think you are to tell me that? Janet is mine, mariing sabi nito. Who told you so? Don't you know she hates you? She's mine, Montefalcon. Walang pwedeng umagaw sa kanya. Hindi ko siya inagaw sa'yo. She loves me. But you don't love her? I know. Hindi siya kaagad sumagot. Bigla kasi niya naalala si Estelina. This was the moment he had been waiting for. Ang ibalik kay Samuel ang sakit na ginawa nito sa kanyang kapatid. Sabi ko na nga ba? Anito, may duda na nga ba ako? Hindi mo talaga mahal si Janet. Tama ang kutob kung ginagamit mo lang siya. You wanted to get back at me. Gusto mong gumanti sa akin kaya mo siya inakit. Nangangalit ang mga bagang niya nang ito na mismo nagbanggit ng salitan tungkol sa paghihiganti. Nilapitan niya ito. I have all the reasons to get back at you. Haven't I, Sarmento? Hindi ito nakasagot. Nakipagsukatan lang ito ng tingin sa kanya. You ruined Estelina. You stole our company. I didn't give her the pills. Hindi ko rin ninakaw ang kumpanya niyo. Naging partners kami. Naging mahinang manager siya. Kaya kaysa malugi pa, iminungkahi kong ipagbili na lamang sa mga taong may mas malaking kapital at maraming karanasan sa ganong klase ng negosyo. Ipinagbili niya yun to put up another smaller company. Dahil pinagkaisahan niyo siya. Ginamit mo pa mga kaibigan mo para mapalabas na nalulugi ang kumpanya. Saka mo siya kinumbinsing ipagbili yun sa mababang halaga. Yun pala mga dami mo lang ang mga yun. Dahil sa'yo rin napunta ang kumpanya. Hindi pala totoong nalulugi yun. Kaya nga pinag-interesan mo. Hindi ko pinilit ang kapatid mo ni pagbili ang Sunstar. Pumayag siya. Dahil mahal na mahal ka niya at naniwala siya sa'yo. Pinaibig mo siya dahil interesado ka na sa Sunstar sa simula pa lang. Iniwan mo na lang siya tahasa mo pang sinabi sa kanyang ayaw mo na sa kanya dahil may mahal ka ng iba. Tapos na yung kay Estelina. Matagal lang nangyari yun. Si Janet ang pinag-uusapan natin. Kung napuput ka sa akin, huwag mo idami si Janet sa galit mo sa akin. Napansin niya lumalambot si Samuel kapag nababanggit si Janet. Lalo lang niya nakumpirmang ang dalaga ang kahinaan nito. Don't worry, hindi ko idadami si Janet sa galit ko sa'yo. In fact, inaalagaan ko siya. Makahulugan ng ngiting sabi ni George na ang intensyon ay inisin si Samuel. And she's happy with me. At hindi mo na siya mababawi sa akin. Pero hindi mo siya totoong mahal. Nalaman mo siguro siya ang pinaka-importanting tao sa buhay ko.
Kaya gusto mong paghigantihan sa pamamagitan niya. Nagkibit lamang si George ng mga balikat. Pwede niya sabihin kay Samuel na hindi totoo yun dahil mahal na niya si Janet. Pero nasisiyan siya sa nakikitang galit at panibugho sa mukha nito. Muli siyang ngumiti na sarkastiko. You look bothered. Bakit? Masakit bang maagawan? Damn you! Leave Janet alone. Ibalik mo siya sa akin. Ibalik? Ayaw na niya sa'yo. Paano ko siya ibabalik sa'yo kung siya mismong ayaw na sa'yo? Asik niya rito. Alam mong iniwasan ka niya. Sinaktan mo siya. Siguro nga minahal mo siya pero ipinagpalit mo siya sa pansariling ambisyon mo. Wala kang alam sa nangyari. Napilitan lang akong pakasalan si Yvette. Si Janet ang mahal ko at ang gusto kong pakasalan. Mukhang gasgas na linya mong yan, Samuel. Nagamit mo na yan sa maraming babae, including my sister. Wala nang balak si Janet na balikan ka. Lalo na ngayon maligay na siya sa akin. Ikaw ang gumagamit sa walang kinalamang si Janet para sa pansarili mong interes. Iba na lang ang kunin mo sa akin kung talagang gusto mong makabawi. Ipagbibili ko sa yung controlling share ng Sunstar. Layuan mo na si Janet. Bigla natigilan si George sa sinabing yun ni Samuel. Hindi ba't yun na matagal na niyang gustong mangyari? Ang mabalik sa kanyang kumpanyang ninakaw ni Samuel sa kanila? Do you mean that? Oo, napangiti siya. Sa tingin niya, kung manloloko man ito sa pagkakataong iyon ay mukhang determinado ito. Talagang nag-iiba ito kapag si Janet ang pinag-uusapan. Halimbawang tanggapin ko ang deal mo at layuan ko si Janet. Nakakasiguro ka bang babalikan ka niya? Madali ko namang magagawa yun. Lalo na kapag nalaman niyang hiwalay na kami ni Yvette. Magfa-file ako ng annulment. Pwede ko na siyang pakasalan. Ilalayo ko siya at muli kami magsisimula. Matagal na natahimik si George. Para sa isang lalaking ginawa ang lahat para manguna sa corporate world. Alam niyang hindi biro ang desisyong yun. Hindi biro ang deal na ibinibigay ko sa'yo. Napalaki ko ang Sunstar. Isa na ito sa pinakamalaking courier company here in abroad. But I don't care. Mawala man sa akin ang controlling share nun. Ang gusto ko lang ay mabawi si Janet. Give me a call kapag nakapag-decide ka na. Magpipirmahan tayo kaagad kung magkakasundo tayo. Ipagbibili ko sa yung controlling share ng Sunstar. I own 60% shares of the stocks of the company. Hindi ka ba nabibigla lang? For a shrewd businessman like you na ginawa ang lahat para makuha ang lahat ng gusto mo. Yumaman at makarating si status bilang kilalang businessman. Basta mo nalang i-give up ang isa sa mga naging bunga ng katusuhan mo. Alam ko namang halos wala na natira sa'yo ngayon dahil pinull out na ng father-in-law mo ang investment niya sa kumpanya mo. Ngayon ko na-realize na mas mahalaga sa akin si Janet, higit pa sa anumang bagay. Seryosong sabi nito. Kaya pag-isipan mong offer ko Monty Falcon, hindi ka agad siya nakasagot. Oo at mission niya mabawi ang kumpanya nila. Pero yun po bang sa kanya ngayon? Ang isipin pa lang na mawawala si Janet sa kanya ay parang hindi niya nakaya. Kung kaya ni Samuel na i-give up ang Sunstar alang-alang kay Janet, siya ay handa na i-give up ang lahat. Huwag lamang si Janet ang mawala sa kanya. Minabuti na lamang niyang talikuran si Samuel. Babalik na siya sa sakyan nang pigilan siya nito sa balikat. Wait, maagap na sabi nito. Think it over. Sandali siyang nag-isip. Okay, give me time to decide. Wala sa loob na sabi na lamang ni George upang matapos ng usapang iyon. Ngumiti ito. Good. By the way, how are you going to win back Janet kung sakaling tanggapin ko ang deal na in-offer mo? Tanong niya rito. It's none of your damn business. But I'm sure I can do it. Minahal ako ni Janet. Alam kong ayaw na lamang niya ng gulo kaya umiiwas siya sa akin. But it doesn't mean na she doesn't love me anymore. Marami kami magandang pinagsamahan. At kapag napatunayan ko sa kanya na siya ang talagang mahal ko, I'm sure makukumbinsi ko siyang bumalik sa akin. Malungkot lang siya at vulnerable dahil sa nangyari sa amin. Kaya nahulog ang loob niya sa'yo. Ngayon napatunayan ko tamang kutob kung gusto mo lang siyang gamitin laban sa akin. Ilalayo ko siya at babawi ako sa kanya. At kapag nangyari yun, makakalimutan ka niya kaagad. May tinig na gustong kumuwala sa lalamunan niya. Gusto niya isigaw sa harap ni Samuel na nagkakamali ito, na mahal niya si Janet, na sa maikling panahon na kasama niya ito ay naging pinakaimportanteng tao ito sa buhay niya. Pero kaaway niya si Samuel. Hindi niya makakalimutan ang ginawa nito kay Ate Stelina. Ang kumpanya nilang ninakaw nito. Parang may pumitik sa harap niya na makita niyang humarurot palayo sa sasakyan ni Samuel. Nang lumulan si George sa kanyang sasakyan, ay parang nawalan ng lakas sa mga buto niya. Kusa na lamang bumagsak ang katawan niya sa upuan. Marami kaming magandang pinagsamahan at kapag napatunayan ko sa kanya na siya ang talagang mahal ko, I'm sure makukumbinsi ko siyang bumalik sa akin. Malungkot lang siya at vulnerable dahil sa nangyari sa amin kaya nahulog ang loob niya sa'yo. Ngayon napatunayan ko tamang kutob kung gusto mo lang siyang gamitin laban sa akin. Ilalayo ko siya at babawi ako sa kanya. At kapag nangyari yun, makakalimutan ka niya kaagad. Parang naalala pa niyang sabi ni Samuel at naghahatid yun na pangamba sa damdamin niya. Paano kung tamang sinasabi nito at mas minahal ito ni Janet?
Ano bang pumasok sa isip niya at pinatulan niya pakikipag-deal ni Samuel? Hindi na niya ito dapat pinaasa samantalang mahal na mahal niya si Janet. Ipinilig ni George ang kanyang ulo. Parang gusto niya asaming walang pag-uusap na namagitan sa kanila ni Samuel. Nabigla lamang siya. Dapat pala'y sinabi niya na ritong hindi niya i-give up si Janet kahit anong mangyari. Buong magdamag na nabalisa si George at hindi makatulog kaya kinabukasan ay tinawagan niya si Janet. Mag-dinner tayo mamaya. Papunta ako sa Laguna. Pagbalik ko mamaya, pwede ba magkita na lang tayo sa Shangri-La? Sa favorite place natin. May importante akong sasabihin sa'yo. Ikaw talaga? Full of surprise? Bakit hindi mo pa sabihin ngayon? Mamaya na lang, pero wag mo na munang isipin yun. Basta iisang gusto kong isipin mo. I love you. Ano na naman drama yan? Medyo natatawang tanong na dalaga sa kabilang linya. Sige, basta ingat ka sa biyahe. Mamayang gabi, mangumpisal na siya kay Janet. Hihingi siya ng tawad dito. He would explain himself at alam niyang maunawaan siya nito at mangingibabaw ang pagmamahal nito sa kanya. Magawa na kaya ipagtapat ni George kay Janet kung ano una niya motibo sa pakipaglapit sa dalaga? Magawa kaya siyang patawarin ng dalaga? Ano ang gagawin ni Samuel para mabawi si Janet kay George? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.